Hello at welcome back sa ating channel. Welcome sa Retro Chamba, kung saan lahat ng modification and repairs natin ay chamba lang. Para sa next project natin mga kachamba, ang gagamitin nating unit is Game Boy Advance SP. Ito yung 001 model na may front light screen. Kung makikita nyo mga kachamba, yung unit na to is may problema siya sa LCD. May problema din siya sa sounds and yung shell niya is talagang pangit na. Sa video ito is papalitan natin siya ng bagong shell. Pero bago tayo mag-start, shoutout muna sa kachamba natin, Aizen Remos. Thank you sir sa pag-subscribe and pag-suporta sa ating channel. So mga kachamba, simulan na natin to. So mga kachamba, sisimulan natin sa pagtanggal dito sa mga screw plugs dito sa LCD. After nating ma-remove yung mga screw plugs is dito na tayo sa likod ng unit. So meron tayong makikita ditong 5 tri-way screw and isa pang tri-way screw para dito sa battery compartment. Tatanggalin lang natin yan mga kachamba gamit itong tri-wing bit natin and itatabi natin yung mga screws after natin silang ma-remove. After nating ma-remove yung pinaka-back shell ng unit is makikita natin dito sa board meron tayong 3 Phillips screw na maliliit. So alisin lang din natin yan mga kachamba. Importante na bawat screws na alisin natin is itatabi natin. Sa pagtanggal naman ng flex dito sa board ng unit is ibababa lang natin yung dalawang lock and dahan-dahan natin siyang hatakin mga kachamba. Dito naman is itatabi ko na itong mga buttons and magagamit pa natin yan sa mga future project natin. So mga kachamba, balik tayo dito sa LCD. 5 tri-wing screw yung i-remove natin. And after nyan, meron na tayong access dun sa pinaka LCD ng unit. Dito naman sa LCD ng 001 model mga kachamba is meron siyang front light. Kailangan natin siyang i-desolder yung dalawang contacts dito sa likod. And after natin siyang ma-desolder, pwede na nating alisin yung pinaka front light assembly. Sa pag-desolder mga kachamba is mas maganda gagamit kayo ng flux and kailangan mas right temperature na yung pinaka soldering iron nyo para mas madali nyo siyang matanggal. After natin ma-desolder yung contacts para sa front light, is alisin natin itong pinaka-assembly gamit ang cutler. Okay, so itatabi lang muna natin itong front light assembly. Iingatan din natin siya na wag magasgas. And focus na tayo sa pag-alis ng old polarizer dito sa LCD. Mga kachamba, again, iingatan natin yung mga daliri natin at baka masugat tayo sa paggamit ng blade. And of course, iingatan din natin na madami siyang pinaka-LCD ng unit.
After nating matanggal yung pinaka-polarizer ng unit, makikita nyo mga kachamba na meron pa siya mga adhesive. Aalisin lang natin to sa pamagitan ng alcohol and toothbrush. So after natin ma-apply ng alcohol is isa-set lang natin siya ng mga 10 minutes para mas lumambot na yung pinaka-adhesive niya. Kapag malambot na yung adhesive mga kachamba is pwede natin siyang scrape gamit yung blade. Again dito is doble ingat uli dahil medyo masela na yung pinaka-LCD nito mga kachamba. After naman natin siyang malinis is pwede na natin siyang palitan ng bagong polarizing film. So makikita nyo mga kachamba, gagamitin ko yung old polarizer para maging template dito sa new polarizer natin. Make sure lang mga kachamba na correct orientation na yung polarizer natin na bago para mas maganda yung image na lalabas sa unit. Sa paglalagay naman ng polarizer is i-make sure natin na walang bubbles o dust dun sa ilalim ng polarizer. Otherwise, hindi na natin magagamit ito and kailangan natin ng bagong polarizer na ikakabit natin sa unit. So sa nakikita nyo mga kachamba, dahan-dahan ko lang na ilalagay yung pinaka-polarizer dito and take your time lang talaga mga kachamba. After natin mailagay yung bagong polarizer is mag-initial test muna tayo. Check natin kung magandang image dito sa unit. Successful yung ginawa natin pagre-replace ng polarizer mga kachamba. Pero meron pa ako isang issue na i-address dito. Kung napansin niyo is medyo dark yung image ng LCD. Pwede natin siyang i-adjust dito sa potentiometer sa likod ng battery compartment. So ito, nagtest uli ako and mas maganda yung image niya. So successful na dito mga kachamba. And ilalagay na uli natin yung pinaka front light assembly. After nating mailagay yung pinaka assembly ng front light natin mga kachamba, is ilalagay ko naman tong bagong lens para sa LCD. After nating mailagay yung pinaka lens, is iso-solder back lang natin yung pinaka contacts para magkaroon ng ilaw yung LCD natin. After nating magawa yan mga kachamba is mag-initial test ulit tayo. Turn on and successful. Maganda yung image ng device. Ngayon mga kachamba is focus naman tayo dito sa board. Papalitan natin yung pinaka power indicator niya from color green LED going to color blue. Mas maganda yung ganito mga kachamba para mag-match siya doon sa ipapalit nating shell.
Kung makapansin nyo mga kachamba is medyo maselan talaga yung pag-solder sa mga maliliit na parts. Lagi nyo itetest yung polarity ng mga LED, meron siyang positive and negative. And gagamit kayo ng flux habang nagsosolder ng maliliit na parts. Successful nating na-install yung pinaka-LED and magte-test naman tayo mga kachamba. Gagamit ulit ako ng tester and susubukan natin siyang i-turn on. Alright, successful yung ginawa nating modification mga kachamba. Ang ganda, color blue. Dito naman sa likod ng board mga kachamba is papalitan na rin natin yung old capacitor para mas maganda yung sounds ng unit natin. Gagamit ako dito ng 100 microfarad capacitor. Alright mga kachamba, so dito na tayo sa assembly ng unit. So sundan nyo lang yung gagawin ko mga kachamba and sana may matutunan kayo sa video natin na ito. Nasa last part na tayo mga kachamba and dito naman is magte-test play na tayo.
Kung nakarating kayo mga kachamba sa part ng video na to, sana meron kayong natutunan. At sana po, consider subscribing sa channel natin. Malaking tulong to mga kachamba. Hanggang sa muli, bye-bye!